Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Alex, na walang sawang nagbabahagi ng mga kwento. Malaking tulong dahil kahit papano ay nakakalimutan namin ang lungkot tulad ko na nasa ibang bayong dagat nakikipagsapalaran para sa ikabubuti ng pamilya. Dala ng kaligayahan, nais ko rin po sanang maibahagi ang kwento ng nanay ko tungkol sa kababalaghang naranasan namin pati na rin sa kambal kong kapatid sa isang bayan ng Visayas taong 1968. Ang unang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa mga kapatid kong kambal. Hindi pa po ako pinapanganak sa mga karanasan nilang ito at ikinuwento lamang ni nanay nung nasa 14 anyos na ako. Ang lugar namin doon ay hindi naman bundok, ngunit malayo po ito. 4 na baryong madadaanan bago marating ang syudad. Sa mga panahong yun, ang lugar namin doon ay walang gaanong naninirahan di tulad ngayon, na dikit-dikit na ang pamamahay. Ang trabaho ng papa ko noon, sir, ay pagsasaka at si mama naman ay nasa bahay lang nagbabantay sa kambal. Halos 5 taon din daw nagsama sina nanay at tatay bago sila biniyayaan ng anak. Sobrang saya nila dahil babae at lalaking kambal ang unang naging anak nila. Sa araw, kapag nasa sakahan si papa, si mama lang at ang mga kapatid kong kambal ang naiiwan sa bahay namin. Kwento pa ni mama, minsan sa tanghali, kapag tulog na ang mga bata ay nangunguha raw si mama ng mga kahoy o kaya'y nag-iigib ng tubig sa likuran lang na bahagi ng bahay nila. Pagkabalik ni mama, nadadatnan niyang umiiyak na ang mga kambal, pero ang pinagtataka niya ay kung bakit parang may nagyuyugyug sa duyan ng mga bata. Lagi raw po yun napapansin ni mama na kapag iniwan niyang tulog ang kambal, pagkabalik ay umiiyak na ang mga ito pero parang may kung sino ang nagyuyugyug sa duyan ng mga bata. Isang araw, pumunta si nanay sa bahay ng biyenan niya at doon muna sila natulog. Kinabukasan, umaga noon, wala ang biyenan niya dahil nandoon sa sakahan ng mga ito. Dahil sa pagod ay nakatulog ang 2 bata sa sahig nila. Yung mga bahay kasi sa probinsya dati ay may mga silong, kaya okay lang na kahit matulog ang mga bata doon kasi gawa naman sa kawayan. At yun, nung nakatulog na ang kambal ay dali-daling nagigib si nanay ng tubig para may mainom. Pagkabalik niya, nung medyo malapit na siya sa bahay, nakarinig si nanay ng halakhak na parang nanggagaling sa 2 bata. Kinabahan siya kaya dali-dali itong pumasok sa loob. Nung umakyat na siya sa hagdanan, bumungad sa harapan ni nanay ang 3 maliliit na taong may mahabang puting balbas at noon ay grabe ang pagsasayaw ng mga ito sa harapan ng mga kambal. Grabing galaw at kembot-kembot ng 3 duwende kaya matindi rin ang halakhak ng 2 bata. Alam niyo yung tawa ng batang sobrang saya? Ganon na ganon daw po yung tawa ng 2 kambal habang pinapanood ang mga duwendeng sumasayaw. Natulala raw si mama noon lalo na nung nabigkas niya ang katagang "Uy." Pagkatapos niya kasing sabihin yun ay nagkatinginan sila ng mga duwende. Pero sa isang kisap mata lang ay bigla ring nawala yung 3 duwende sa harap niya, subalit nanatiling tulala si mama na halos di makapaniwala sa kanyang nakita. Bumalik na lamang ang kanyang ulirat nung umiyak na ang mga bata. Pagkatapos nun, dali-dali niyang kinuha ang kambal sabay uwi sa bahay nila na nangangatog pa ang tuhod niya. Ikinuwento ni mama ang nakita kay papa at kina lola, ngunit tumawa lang silang lahat. Ayon pa kay lola, totoo raw na may mga nararamdaman siya sa bahay nila pero hinahayaan niya na lang yun. Dagdag pa ni lola na minsan na rin palang nagpakita ang mga duwende sa kanya habang siya'y natutulog.
Para daw itong mga daga na bigla-bigla na lang susulpot tapos bigla-bigla rin mawawala. Nung naipanganak ako ay bago na ang aming tahanan na gawa ito sa kalahating simentado at yero naman ang bubong. Bunso ako sa aming magkakapatid kaya ako ang laging naiiwan sa bahay namin noon kasama si nanay. Di ko lang maalala pero eto yung kwento ni mama nung bata pa lang ako. Ang bahay namin na yun ay may tumubong punso sa ilalim ng hagdanan. Tuwing sinisira ito ni papa ay nagkakasakit ako minsan yung mga kapatid ko. Pagkatapos niyang masira ang punso, makalipas lang ang ilang araw ay tutubo rin ulit ito kaya hinayaan na lang at dahil may nakapagsabi rin na swerte raw yun. Kapag ako'y naglalaro, ayon pa kay mama, tawa raw ako ng tawa na parang may kasama sa paglalaro na minsan naghahabulan pa kami ng kalaro ko na di naman nakikita ni nanay. Madalas din daw akong naglalaro sa ilalim ng hagdanan kung saan naroon ang punso hanggang sa makatulog na lang ako. Ang naaalala ko lang talaga noon ay nung nasa elementarya na ako at ramdam ko na minsan sa aming bahay parang may biglang tatakbo sa aking harapan. Fast forward po tayo. Sa Manila ko nakilala ang napangasawa ko at halos 2 taon din ako bago nakabalik sa lugar namin kasama ang asawa ko at doon ko na rin po pinanganak ang una naming supling. Pinuntahan ko yung punso sa ilalim ng hagdanan ay andun pa rin. Gaya nga ng sabi ko, hinayaan na lang nila tatay yun dahil sa swerteng araw. Bumukod na kami ng sarili naming tahanan, masarap sa pakiramdam dahil tahimik at nagagawa mo ang gusto mo. Nagsikap kami magkasawa, nagtindahan ako habang namamasada naman siya. Sa pagsisikap naming dalawa ay nakapundar kami ng mga gamit sa bahay at nakakabili na rin kami ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Tahimik kaming namumuhay noon hanggang sa isang araw. Nag-away ang mag-asawang kapatid ko na pati kami ay nadamay. Lasinggero kasi ang napangasawa ng kambal kong kapatid na babae kaya ganun. Parang naiinggit siya sa amin dahil mahal daw ako ng mga magulang namin na parang sa amin lang daw ang atensyon nila. Ngunit para sa akin ay hindi naman po sir siguro nagkataon lang dahil sa bunso nga ako. Umabot sa sakitan ang tagpong yun, nagsuntukan ang asawa ko at ang asawa ng kapatid ko kaya lumayas ang asawa ko sa amin. Nagpakalayo na lamang ito umiwas sa gulo kung kaya. Umuwi siya sa Maynila at naiwan kami ng anak ko sa bahay pero sinamahan naman kami ni nanay. Kahit ganun ang nangyari ay pinagpatuloy ko ang buhay. Nagsikap ako di lang sa panininda kundi pati na rin pagsasaka. Isang gabi, nanaginip ako na parang isang babala ito sa akin pero hindi ko po yun pinansin. Hapon nun, abala ako sa aming sakahan sa pagsasaboy ng abuno o yung patabas sa palay. Mag-isa lang ako noon pero nararamdaman ko na parang may nakamasid sa akin. Natapos ako pasado 5:00 o mag-aalas 6 na ng hapon. Yun bang papatakip silim na? Sa pagmamadali kong umuwi, nadulas ako sa kanal ng palayan at talagang naupo po ako roon. Sobrang linis ng tubig at nakikita ko yung mga maliliit na isdang halwan at mga maliliit na palaka sa tubig. Pero sa pagmamadali ko ay di ko yun pinansin. Agad akong tumayo at naglakad pa uwi dahil sikasuhin ko pa ang anak ko na nasa 7 taong gulang na sa mga panahong ito. Habang naglalakad ako hanggang makarating sa bahay, may nararamdaman akong parang may kaunting pananakit na ang aking tuhod. Ngunit, di ko na lang po yun ininda dahil naabutan ko ang aking lolo sa mother side sa bahay na may dalang malaking alimasag at kanya iyong binibenta sa akin. Kinuha ko lahat at niluto. Pagkatapos naming maghapunan, lumabas si nanay sa likod ng bahay para magtabako. Maya-maya nun, nagulat na lang ako dahil patakbong pumasok si nanay sa loob at pasigaw nitong sinabi na ihanda ko raw ang baril at pinuti na para bang may pinariringgan ito sa labas ng aming bahay. Nung tinanong ko kung bakit, galit na sinabi ni nanay na parang buwang daw ang wakwak sa labas na paikot-ikot sa bahay namin. Nung pinakinggan ko ito ay talagang meron naman talaga. Biglang nawawala, maya-maya ay andyan na naman.
Sabi ko na lang kay nanay na hayaan na lang dahil parang hapon pa lang ay andyan na yata yung aswang na yan. Dala na rin ang aking kapaguran galing sa sakahan. Natulog ako at si nanay na lang ang nagbantay sa wakwak na humuhuni sa labas. Ngunit, bigla akong nagising nung may bumato sa aming bahay ng 2 beses. Sa sobrang gulat ko, napabaligwas ako patayo at nakita ko yung kapatid ng bayaw kong nakasuntukan ng asawa ko na siya ang bumato sa bahay namin. Mabilis rin naman siyang umalis nung sumigaw na si nanay. Akala kasi nila na andun pa ang asawa ko. Hindi nila alam na umuwi na ito ng Maynila kaya ganun ang ginawa niya. Ang gulo-gulo talaga ng mga oras na yun, sir, dahil ilang sandali lang pagkatapos batuhin ang aming bahay. Maya-maya ay dumating ang tiyuhin kong tanod galing sa Rubing na nagsisigaw ito at hinahamon ang wakwak na bumaba at magpakita. Lasing at galit na galit siya dahil kanina pa raw siya sinusundan ng walang hiyang wakwak habang naglalakad pa uwi. Hinahamon niya ito ayaw naman daw bumaba na parang gago raw na umuhuni habang sumusunod sa kanya. Sabi ko na lang kay nanay, "Nay, oy, naunsa naman yung kalibutan? Tug na tanay ta, mawasan ra na silang tanan og maas tanang wakwak. Nay, oy, ano na ba tong nangyayari sa mundo? Tulog na tayo, nay, tara. May masmasan lang yan sila lahat bukas, pati na yung wakwak." Kaya yun, natulog na lang kami. Pagkakinabukasan nun, sir, ay napansin ko na parang lumalaki yata ang tuhod ko. Nung tinignan ni nanay ay napatingin siya sa akin at nagtanong kung ano ba raw ang ginawa ko kahapon. Sagot ko naman sa kanya na nagabuno lang ako sa palayan. Pero nadulas ako doon sa may kanal na malinis ang tubig na may nakita pa akong maliliit na isda at palaka. Tinanong niya ako kung anong oras, sabi ko naman sa kanya na mag-aalas 6 na yun ng hapon. Sinabi ni mama na hindi pa raw ako nadala na alam ko naman na ang mga oras na yun ay hindi na para sa atin. Yung pamamaga ng tuhod ko ay umabot yun ng 3 araw at talagang napapansin kong palaki ito ng palaki kaya tinawagan ko na ang asawa ko at pinabalik sa amin. Halos di na ako makatayo nun. Nung pinahilot namin ito ay wala namang nangyari at nung pina-check up na namin ay ayun, may rayuma pala ako. Sa ika-5 gabi ng pamamaga sa paa ko, nanaginip ako ng isang lalaking masama ang tingin sa akin at sinabi nito na, "Bakit ka kasi dumaan kung saan naliligo ang mga anak ko? Kaya nagkaganyan ang paa mo dahil nasagi mo ang anak ko." Sa panaginip ko, sinabi ng galit na lalaki na pilyo raw ang isa niyang anak na nagtulak sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yun, alas 3:45 ng madaling araw ay nagising akong bigla. Nagulat ang asawa ko dahil humihingi ako ng tubig sa kanya. At yun, kinuwento ko sa kanya ang napanaginipan ko. Kinabukasan noon ay pumunta agad kami sa manggagamot. Nung andun na kami, di pa man kami nagsasalita ay alam na ng mga gamot ang dahilan. Yung sinabi niya ay tugmang-tugma sa panaginip ko. Ayon pa sa kanya, saan ba raw ako nakasagi at galit na galit yung tatay ng mga bata. Sinabi ng manggagamot na humingi raw kami ng tawad at ginawa naman po namin yon. Nag-aalay ako ng candy at konting pagkain dun mismo sa lugar kung saan nagpakita ang lalaking galit sa aking panaginip. Pagkatapos nun, kinabukasan, ramdam ko agad na parang lumiliit ng pamamaga sa tuhod ko hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Nagpatuloy ang buhay namin, sir, at nakasama ko na rin ang asawa ko. Naging guro ako ng kinder at nursery, naging maganda ang daloy ng negosyo, at biniyayaan kami ng isa pang anak hanggang sa sinubok ko na rin ang mag-abroad na naman. Minsan, sobrang pagod ko noon galing sa pagproseso ng papeles para sa abroad. Nakatulog ako at nanaginip ako na nakatulog raw ako malapit sa punso doon sa ilalim ng niyugan namin sa labas.